Unang komento mula po ito kay Lotan Home Hunter. Sabi niya, congratulations Kim Pao. Napakaganda ng ending. Grabe kayo, magpaiyak. Buhos luha talaga. Wala na akong masabi sa sobrang ganda ng story. And the best talaga kayong mag-partner or mag-couple. Walang katulad sa husay. Galing sa pag-arte. Wala na akong hahanapin pa. Yan ang hinahanap namin sa tandem partner in life. Advance Merry Christmas and Happy New Year, Kim Pao forever. God bless us all and take care always. Tama po kayo dyan, Lotan Home Hunter. Sobrang ganda ng ending dahil sobrang naiyak tayo at nasaktan. Sobrang tindi po ng plot twist mga kakimpaw dahil mugtong-mugto ang mga mata ng mga Kimpaw fans kakaiyak na para bang totoo yung nangyari pero drama lang naman yon. Paano ba naman kasi mga kakimpaw, sino hindi madadala sa husay at galing ni Kim and Paolo Avellino sa pag-arte? Talagang madadala tayo. Best Actor and Best Actress, mga kakimpaw. Si Kim and Paolo Avellino. Best tandem, best couple. Kaya kuhang-kuha po nila yung inis, yung gigil, 'di ba, yung emosyon ng mga manonood. Kaya ngayon pa lang congratulations in advance sa Team Alibay. So maraming salamat sa komento, Lotan Home Hunter. God bless and mabuhay ka. At ang next comment naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, good day, Mders TV, what a feelings. Mixed emotions ako kasi doon sa search for her sister, yun pala ay ang anak nila ni Claudia na si Joy na kagagawan lahat ni Walter Conanan. Basta Ders, ang ganda ng twist that nobody knows who is the real one, who is the murderer. Ang ganda at congratulations kay Jojo S. and the other directors. Plus, the cinematography, love it. Siguro may contribution dito si Pao sa cinematography. To all of you, cast of The Alibay, congratulations and other awards are waiting for all you, especially to Kim Pao, Rosel, Shasha, and Arthur. Good job, Dreamscape by Star Cinema. Another series for them. Both and all the cast, God bless you all and more power to ABS-CBN regarding these two couples. There's saan ba sila magbabakasyon ngayong Pasko ang dalawa? Wishing you all a very, very happy Christmas and New Year to all legit blogger fans, seniors like me, na kinikilig for these two families and Aki. So balita ko nga po sa Marisol Academy na sa ibang bansa di umano magbabakasyon si Kim and Paolo Avellino. Pero syempre mag-Christmas muna si Paolo dito po sa kanyang family sa Baguio at di natin alam kung kasama niya si Chinita Princess. For sure kasama niya to para naman makabanding ni Kim Chu ang pamilya po ni Paolo Avellino. So abang-abang lang tayo sa mga kaganapan po kay Kim and Paolo Avellino. Okay? Nang sa ganon ay mapanatag po ang lahat habang nagsasaya sila. So maraming salamat sa komento po ninyo. God bless and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa araw na to ng Sabado at unahin natin pag-usapan itong trending in the Philippines. Walang iba kundi ang Vincent, hashtag Vincent. Halos 40k na post. Grabe 39.9k na post. Tapos trending din itong Stella, hashtag Stella, 39.4k na post. Grabe kayo mga kakimpaw. Talagang ang tindi ng pagsuporta ninyo para lang mapatrend itong mga hashtag na to na may kaugnayan sa grand finale ng The Alibay. Kudos sa mga taong nasa likod ng pagpapatrending ng mga hashtag na yan. Malaking suporta yan kay Kim and Paolo Avellino and hoping for the second season ng The Alibay. At alam nyo ba mga kakimpaw, hindi lang po kayo ang naiyak. Dahil maging si Kim Chu, naiyak din po ng bonggang-bongga. Yes po, inamin niya yan kahapon. Sabi niya dito, tatlong emoji na umiiyak. Bakit pati ako naiiyak? Congratulations, the hashtag The Alibay fam. So baging siya po umiiyak mga kakimpaw sa panonood po ng kanilang
grand finale, hindi lang pala tayo ang naiyak, maging si Kim Chiu din. Sabi nga po ng mga nag-comment, Kimi, kung naiiyak ka, how much more kami? Yung luha ko, Diyos ko, sabi ng anak ko, ba't daw ako umiiyak? Sabi ko, namatay si Vincent. Sabi niya, di naman yan totoo, mami. Sa TV lang yan. Naguluhan tuloy ang bata. Affected much ang nanay. Sorry naman, anak. At eto pang matindi, mga kakimpaw. Parang nakipag-break sa tindi ng iyak ng mga ibang Kimpaw fans kasi papasok sa trabaho, mugto daw yung mata. Sabi nga dito ng isa, oh. Papasok ang mugto ang mata, Kimi. Bakit naman mapanakit ng sobra? Kala ko ba walang iwanan habang buhay? Ang sa inyo ni Vincent, nakabuo sana kayo ng totoong tinatawag na pamilya na ipinagkaita sa kanya. Yes, akala ko nga happy ending din, mga kakimpaw eh. Sobrang mapanakit po itong grand finale ng The Alibay. So ito, tingnan niyo po mga kakimpaw, oh. Mugtong-mugto ang mga mata ng mga Kimpaw fans dahil sa grand finale na sobrang mapanakit na yan. Grabe, mga kakimpaw. At alam nyo ba, mga kakimpaw, meron, si Paula Avellino po pala ay nasakta, na-injured siya, mga kakimpaw. Kaya pala nakita ng mga fans na meron pong ice pack sa tabi ni Chinita Princess. Si Paula Avellino po pala yung matagal niya na napagaling sa kanyang shoulder ata yun, mga kakimpaw. Nasaktan po ulit, na injured. Kaya po nagpa-doktor si Paulo Avellino at inamin po yan ni Ma'am Carlina de la Merced. Sabi niya dito, ang Miss Carl, yung ice bag, sino ang gumamit niyan? Yan yung sabi ng isang fans. May totoong nasaktan o may aksyong malala ang finale bukas? So sabi po ni Ma'am Carlina de Merced, grabe, galing ng mata nyo, kay Pau ginamit kasi sa fight scene nila ni Matthew, sa shoulder niya na may injury na pinagaling niya ng mahabang panahon. Tapos nasaktan sa fight scene. Ayun, after ng taping, nagpa-doktor siya para ma-check up siya agad. So ayan, nagpa-doktor po si Paula Avellino, mga kakimpaw. Kaya kung inyong mapapansin, nakabantay din po dyan sa picture si Chinita Princess. Talagang ano din siya, concern siya kay Paula Avellino, mga kakimpaw. And for sure, si Kim Chiu po ang nag-alaga kay Paula Avellino ng time na na-injured na naman yung shoulder banda ni Paulo Avellino. Sobrang maalaga talaga ni Chinita Princess, mga kakimpaw, no? And sa sobrang husay ng aktingan nila ni Paulo Avellino, ayan, na-injured nga si Paulo Avellino kasi binigay po nila yung best nila para po mas mapaganda itong The Alibay. Kaya kudos sa mga bumuo po at sa lahat ng cast, staff and crew ng The Alibay. Muli, congratulations sa inyo. Halo-halo talaga ang naging reaksyon ng mga fans sa seryeng The Alibay ni Kim Chiu at Paulo Avellino. At hindi ito nakakagulat dahil malalim ang naging epekto ng palabas sa manonood. Una sa lahat, marami ang labis na humanga sa serye. Pinuri ng fans ang kakaibang tema ng The Alibay. Mas seryoso, mas madilim, at mas emosyonal kumpara sa mga nakasanayang proyekto ng dalawa. Ayon sa kanila, ramdam na ramdam ang bigat ng istorya at ang husay ng pagkakaganap ni Kim at Paulo. Para sa ilang fans, ito raw ang isa sa mga proyekto kung saan talagang nag-level up ang kanilang acting, lalo na sa mga eksenang puno ng tensyon at emosyon. Sa kabilang banda, may mga fans din na nasaktan at nalito. Dahil sa lalim ng kwento at sa mga mabibigat na eksena, may ilan na nagsabing masyadong masakit panoorin ang ilang bahagi ng serye. Hindi lahat ay handa sa ganitong klaseng ending o direksyon ng kwento, kaya may mga nagsabing na durog ang puso nila. Lalo na ang mga solid Kimpaw fans na umaasang mas magaan o mas romantic ang takbo ng istorya. Mayroon ding fans na halo ang emosyon, sabay na humanga at nasaktan. Para sa kanila, maganda ang serye sa kalidad at mensahe pero masakit lang tanggapin ang mga nangyari sa mga karakter. Gayunpaman, marami ang nagsabi na ganito raw talaga ang isang mahusay na palabas, yung may epekto at nagiiwan ng marka kahit masakit. Dagdag pa rito, naging usap-usapan din ang chemistry ni Kim at Paulo. Kahit seryoso at komplikado ang kwento, hindi pa rin nawala ang kilig at koneksyon ng dalawa, kaya mas lalong naging invested ang fans. May ilan pang nagsabi na ang The Alibay ang lalong nagpatibay sa tambalan nila kahit hindi lahat ay satisfied sa naging daloy ng kwento. Sa kabuuan, ang halo-halong reaksyon ng fans ay patunay lang na matagumpay ang The Alibay. Hindi man pare-pareho ang opinyon ng lahat, iisa ang malinaw na pag-usapan, pinagdebatehan at pinag-emosyonan ng serye. At para sa isang proyekto, malaking tagumpay na iyon.
Dahil ibig sabihin, may impact ito at hindi basta nakalimutan ng mga manonood. Para sa akin, normal at inaasahan ang balitang ito, lalo na para sa isang seryeng kasing bigat at kasing lalim ng The Alibi ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Ibig sabihin ng halo-halong reaksyon ng fans ay hindi naging ordinaryo ang palabas. Kapag ang isang serye ay nagdudulot ng saya, lungkot, galit at pagkadismaya sa iba't ibang manood, malinaw na may emotional itong epekto. Hindi lang ito basta pinanood, nararamdaman ito ng mga fans. At sa industriya ng entertainment, malaking bagay iyon. Makikita rin dito na handa na ang audience na tanggapin si Kim at Paulo sa mas mature at mas komplikadong roles. Kahit may mga fans na nasaktan o hindi satisfied sa ilang bahagi ng kwento, hindi nila may kakailang husay ng dalawa sa pagganap. Sa totoo lang, ang ganitong reaksyon ay senyales na nag-level up ang tambalan, hindi lang pangkilig, kundi pang dekalidad na drama. Para rin sa Kim Pao fans, ang halo-halong emosyon ay patunay kung gaano sila ka-invested. Kung wala silang pakialam, walang ganitong ingay at diskusyon. Kaya kahit may negatibong opinyon, mas nangingibabaw pa rin ang katotohanang napag-usapan, pinagpuyatan at minahal ang serye sa iba't ibang paraan. Sa huli, masasabi kong ang balitang ito ay hindi masama kundi positibo pa nga. Dahil ipinakita lang nito na ang The Alibi ay isang seryeng may tapang. Hindi natakot magpabigat ng kwento at mag-iwan ng tanong at emosyon sa puso ng mga manonood. At para kina Kim Chiu at Paulo Avellino, isa itong patunay na kaya nilang dalhin ang ganitong klaseng proyekto at mag-iwan ng matinding marka. Sa totoo lang, ang halo-halong reaksyon ng mga fans ay isang malinaw na patunay na hindi naging pangkaraniwan ang The Alibi. Hindi ito yung tipo ng serye na pinanood lang para pampalipas oras at agad nakalimutan. Sa halip, isa itong palabas na tumama sa emosyon, nagdulot ng diskusyon at nag-iwan ng marka sa isipan ng manonood. Kahit pa masakit o hindi ka nais-nais para sa ilan. Marami sa mga fans ang labis na humanga sa tapang ng serye. Pinili ng The Alibi na maglatag ng mas mabigat, mas seryoso at mas realistang kwento. Isang malaking risk lalo na't kilala sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa mga proyektong madaling mahalin ng masa. Para sa mga taga-suporta, ito raw ang klase ng palabas na nagpapakita ng paglago bilang artista ng dalawa. Ramdam sa bawat eksena ang emosyon, tensyon at lalim ng karakter. Lalo na sa mga pagkakataong walang sinasabi pero malinaw ang pinaparamdam. Sa kabilang banda, hindi rin maiwasan ang pagkadismaya ng ilang fans. May mga nanood na nasaktan, nalito at nadurog ang puso dahil sa direksyon ng kwento at sa naging kapalaran ng mga karakter. Lalo na para sa mga solid Kim Pao fans, may mga umasa sa mas maliwanag o mas romantikong daloy ng istorya. Kaya nang dumating ang mga mabibigat na eksena at desisyong hindi nila inaasahan, natural lang na makaramdam sila ng lungkot at pagkabigo. Pero kung titignan ng mas malalim, ang ganitong reaksyon ay hindi kabiguan ng serye, kabaligtaran pa nga. Ang isang palabas na kayang magdulot ng ganitong klaseng emosyon ay isang palabas na epektibo. Hindi lahat ng kwento ay kailangang magpasaya. May mga kwento talagang layong magmulat, magpaiyak at magpaiwan ng tanong sa isipan ng manonood. At iyon ang ginawa ng The Alibi. Isa rin sa pinakamalaking dahilan ng halo-halong reaksyon ay ang matinding chemistry ni Kim at Paulo. Kahit mabigat ang tema, hindi nawala ang koneksyon nila sa isa't isa. Para sa marami, ito ang lalong nagpatibay sa tambalan dahil napatunayan nilang kaya nilang maghatid ng emosyon kahit hindi puro kilig. Para naman sa iba, dito rin nanggaling ang sakit dahil mas lalo silang na-attach sa mga karakter. Sa huli, masasabi kong ang balitang ito ay nagpapakita ng lakas ng impluwensya ng The Alibi. Hindi man nagkaisa ang opinyon ng lahat, nagtagumpay ang serye sa pinakamahalagang layunin nito, ang mapag-usapan, maramdaman at maalala. Para kina Kim Chiu at Paulo Avellino, ang halo-halong reaksyon ay hindi hadlang kundi isang hakbang pasulong dahil patunay ito na kaya nilang tumanggap at magdala ng mas daring at mas makabuluhang proyekto. At para sa mga fans, kahit masakit o nakakalito ang ilang bahagi, ang totoo, minahal nila ang serye at yun ang dahilan kung bakit ganoon na lang katindi ang kanilang reaksyon. Mayroon pa talagang ilang mahahalagang punto na pwedeng idagdag sa balitang ito tungkol sa halo-halong reaksyon ng fans sa The Alibi ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Una, mahalagang banggitin na ang ingay at diskusyon sa social media, positibo man o negatibo, ay nagpatunay ng malakas na fan engagement. Hindi biro ang dami ng posts, reactions at debates na lumabas pagkatapos ng bawat episode. Ipinapakita lang nito na buhay ang interes ng publiko at sa panahon ngayon,
Malaking bagay iyon para sa isang serye. Ikalawa, naging testing ground ng The Alibi para sa tambalang Kim Pao. Hindi lahat ng tambalan ay kayang dalhin ng isang kwentong mabigat at hindi sigurado ang magiging reaksyon ng audience. Pero sa kaso nila, kahit halo-halo ang opinyon, napatunayan na may kakayahan silang magdala ng seryosong material at hindi lang nakaasa sa kilig o fan service. Ikatlo, ang serye ay nagbukas ng usapan tungkol sa expectations ng fans. May mga nanood dahil sa tambalan, may iba naman dahil sa kwento. Dito nagkaroon ng banggaan ng inaasahan, kaya rin naging halo-halo ang reaksyon. Ngunit mahalagang tandaan na ang ganitong banggaan ay bahagi ng pag-usad ng lokal na teleserye patungo sa mas daring at mas mature na storytelling. Dagdag pa rito, pwede ring tingnan ang The Alibi bilang isang turning point sa mga proyekto ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Posibleng masundan ito ng mas mapangahas at mas malalalim na roles dahil napatunayan na handa silang sumugal at lumabas sa comfort zone nila bilang mga artista. Sa kabuuan, ang may dagdag sa balitang ito ay hindi lang tungkol sa reaksyon ng fans, kundi sa mas malaking epekto ng serye, sa industriya, sa career ng mga bida, at sa panlasa ng manood. Ang halo-halong reaksyon ay hindi kahinaan, kundi senyales na may binuksang diskusyon at damdamin ang The Alibi na hindi madaling balewalain.